Merong abangan tayong situational report mamaya. Baka sakaling bumalik si Romel Roque. Target on Air, Halalan 2025 Special Coverage. Reports at updates ng halalan ihahatid sa inyo ng Target on Air, Halalan 2025 Special Coverage ng Target on Air. Ito na yung mga naglalabasa na issue, no? Pansinin mo, Ate Nova, yung mga nag-transfer na registered voters, pero nag-transfer sila. No? Meron daw nagpipetisyon. Kasi nga, merong mga hindi nakaboto. At hindi lang yung kakaunti. Marami daw, no? Mm-hmm. Anytime na makapasok si Romel sa linya, i-detalye sa atin yan. Ano ba yan? Ngayon na ba yan kinwestiyon o inapila sa COMELEC? At hindi natin maintindihan, yung nag-transfer na yan, kanina ang question ganito ano ka? Nakaboto ka? Okay. Ano ka raw? Flying voter kasi transfer, ano ka? New registered transfer voters. Sige, kunin natin ang detalyeng yan kay Target on Air, Halalan 2025 Special Coverage. Reports at updates ng halalan ihahatid sa inyo ng Target on Air, Halalan 2025 Special Coverage ng Target on Air. Sa oras na 5:06 ng hapon, go ahead, Kuya Romel Roque from Cabiao, Nueva Ecija. Kuya Romel. Go. Okay, go. At ito nga ay talagang strategy na sinasabi ng isang grupo, no, na kung saan ay hindi lamang pala sinasabing pinalilitaw na flying voters, itong mga new registered at mga transfer voters, kundi ito pala ay noon pang mga nagdaang buwan ay pinitisyon na ang napakaraming mga bagong botante, bagong rehistro at mga transfer. Kanina nga ay doon sa may Barangay Maligaya ay merong dalawang hindi nakaboto dahil bumaba ang petisyon sa Korte Suprema sa Artis Cabiao na pinalitaw na itong mga hindi na itong mga petisyon ay hindi tiga Cabiao. At dahil nang na-dismiss nga yung ang ibang case dahilan sa ang naghabla, ang testigo na naghabla ay yung amain. Pinitisyon na inihabla ang kanyang pamangkin na sinasabing hindi taga Cabiao. Kaya nang tanungin kung bakit pinipetisyon yung pamangkin ay walang naisagot. So maraming hindi pa rin nakaboto dito sa may Barangay Maligaya, 265 na nasa master list dati ang pinawalang visa na makaboto ng RTC Cabiao. Kung inaasahan natin, sabi dito pinakamarami sa Barangay Maligaya, ay kung sa bawat barangay merong mga 100 botante ang hindi nakaboto dahil sa pagpetisyon, ay ito ang problema. At isa pa rin naging problema kanina dito sa may Barangay San Carlos ay yung may mga bagong botante o bagong transfer na pinaikutan ng mga grupo at sinasabing sila hindi na tiga magtapat umamin at dahil nga sila ay merong na-arehistro doon sa COMELEC ay pinuntahan ito ng COMELEC at sinabing sila rehistrado, sila ay may karapatang bumoto, ay nagkaroon naman ng aksyon itong kabilang panig na ipapulis itong mga nanghaharas. Kaya yung dito sa may Barangay Maligaya ay merong kinuha na dalawang tao na nanghaharas doon sa mga new voters at mga bagong transfer at inimbestigahan ng pulis. At kasalukuyan ang issue sa San Carlos Kachari ay issue sa lahat ng barangay, lahat ng school sa Cabiao, Nueva Ecija na noong pang nagdaang mga buwan ay ginawa ng strategy para makaboto. Sabi nga ng isang marunong dito ay karapatang pantaon tinatanggal nila sa karapatan ng isang botante na rehistrado na ayon naman sa batas ay 6 na buwan lamang na residente ay pwede nang maging botante. Okay. Yan, Charlie. Ito bago ka kumalas, pakisagot mo itong aming itatanong para ma-digest natin yan, no?
Yung term na nag-transfer, tapos ang banggit ay new registered. So, transfer. for the first time niya doon sa isang lugar. Ganon, tama? Hindi, dati na sila. Ngayon, iyon ang kinu-question ng mga sa kabilang panig, yung mga watchers. Ang punto rito, pag sinabing yung word, new registered, anong intindi mo dyan, Kuya Romel? Yan ba ay 6 na buwan lang dyan? Ganon? Newly registered? Ganon? O yan yung mga dati na yan na kumbaga parang nahuling na irehistro pero 1 taon, 2 taon, 3 taon na sila riyan. Parang ganon. Alin doon ang punto? Dalawa yan Ka-Charlie, ano? Yung new register, yung mga person ng boboto na 20 years old, dalawa nga rito kanina sa may Barangay Maligaya, na pinitisyon ng amain dahil hindi nga raw tiga-kabyaw, kaya submission kaso. At yun ang mga transfer from other town o municipality, maaring sila ay nakapoto na ng minsan, dalawa o higit pa, na sinasabing sila hindi rin daw tiga rito. Ito yung ginagawang strategy ng kalaban, itong isang malakas na kandidato dito. Ayun, parang ang punto mo, ang nagdi-disclaimer na sila ay hindi taga rito, ay yung kalaban. Parang ganon. Kalaban. Parang Isang flying issue voters. Sabagay, sinasabi. natural lang natural lang sa kalaban 'yun. Ano man ang legality mo, pag kalaban mo 'yan, hindi yan patatalo, no. Liban dun sa number 1, yung binanggit kanina ay pumasok na yung COMELEC. Ba't yung sinasawayan? Ba't yung hinahadlangan yan rehistrado sila. Yes. So, ibig sabihin, okay na yung registration nila. Ang COMELEC ang nagsabi. Kasi dalawa. Yung kalaban, sasabihin, ito, pinupuntuhan ko lang yung report ni Kuya Romel. Yes. Siyempre, yung kalaban mo, ano man ang gawin mo, kalaban mo yun Hindi mo mapapasangayon yun, whether totoo o hindi sinasabi mo. Ang COMELEC ang nagdesisyon Registered sila paano ang gagawin mo dyan? Kaya kumuha na bandang huli ng suporta ng kapulisan. Tama ba ang intindi ko, Kuya Romel? Ay, kumuha na ng suporta ng kapulisan sapagkat na-resolve ng programa mo, Ka-Charlie, yung sinasabing flying voters, hindi naman flying voters, hindi talagang siyempre, mga bagong lipat yan, mga matagal na transferee. At doon sa ating pag-iikot ay minatuklasan tayo ng mga new voters na pinitisyon. At naging isa yung anggulo ng bawat barangay, bawat presinto, bawat school ng Kapitolyo ng Bisiha is the same. Hinaharas dito sa San Carlos is the same at talagang desperado. Itong grupo na ito, nga Ka-Charlie, sabi nga sa iyo ay hinaharang ako talaga, pinaiikutan. So hindi naman kasi tayo nagpapalata na meron tayong isa na kinakampihan. So nasa gitna tayo ay inasistihan natin sila na, sir, magandang araw, kumusta ang balita? Pinakinggan natin sila. Bagamat alam nating mali yung kanilang ginagawa, ay hindi muna natin pinalitaw na sila yung mali hanggang sa lumitaw. Yung itong dulo na ito ay mali pala talaga yung kanilang ginagawa. Kasi tingnan mo kung ito kung pinag-uusapan natin to report. Kasi hindi lang naman dito yan pwedeng mangyari. Sa iba't ibang panig ng bansa pwedeng mangyari. Pero kailangan maiklaro yan Pag pumasok sa eksena ang otoridad, yun nga yung COMELEC Kasi nga eleksyon ngayon, ang talaga magtatrabaho, COMELEC. Pag sinabi ng COMELEC registered dyan, sino ka para questionin mo COMELEC? Pangalawa, hindi naman sabihin mo na kukuha ka ng suporta ng pulis, nasa illegal ka o nasa mali ka, alam nga naman tulungan ka ng pulis. Sabihin ng pulis, papasok kami dyan, illegal yung ginagawa natin, pati kami madadamay dyan. Madadamay yan. Alam ng pulis na tama yung ginagawa ng COMELEC. Yes. At saka yung maraming hindi nakaboto na report ni Romel, gaano ba karami? May 200 nga daw, doon pa lang sa Maligaya, Barangay Maligaya. Ang dami, di ba? Actually, Kuya Romel, dugtungan ko lang yan tayo, kumbaga, idinadissect lang natin yung balita, yung impormasyon. Hindi natin dinadissect yung tao, wala tayong, hindi naman natin kilala yung mga yan Alright. Ang punto riyan, nailabas na yan sa issue sa COMELEC nung pa bago pa mag-eleksyon. Tinanong na yan kay Chairman George Erwin Garcia. Yung issue ng mga ganyang flying voters daw, allegedly, no? Pero hanggang sa nag-eleksyon nga ala namang naging desisyon ng COMELEC hinggil dun sa isyong yun
hanggang sa ito na nga, butuhan na. Ngayon nung may eksena, yung mga ayaw tumanggap nung desisyon ng COMELEC na pabutuhin yan sapagkat mga rehistrado yan. Tama ba, Kuya Romel? Yes, Ka-Charlie, tama. Tinanong na ng mga reporters yan dyan sa Club Pilipino sa Green Hills, San Juan. So, dahil sa nangyaring ganyan... Yun ang kasunod. Yun ang tinatanong mo. Ang hirap pala yung mag-transfer. Hindi basta-basta rin ang mag-transfer. Depende kasi yan doon sa acceptance ng isang community. Alam mo naman, pagka magka-opposing forces... Yes. Magkalaban. Natural. Habang dumadagdag yung kalyado mo, na matatalo ko, natural, i-oppose ko yan. Alright. So, abangan natin kung matutukan mo lang, Kuya Romel, saan makakarating yung issue ng legality na yan. Although, kitang-kita, naman sinabi yung COMELEC dyan sa Cabiao, ang pinupuntuhan natin yung local COMELEC office doon, na tama yung perception ng kabila. Kundi gusto nilang i-implement ano yung legality, alin yung totoo, alin yung tama. Tama ba, Kuya Romel? Yes, Charlie. Yun, tama. Okay, so abangan namin hindi naman natatapos ang coverage natin ngayong araw lang na to. Araw-araw meron COC, Carex 3 to 4, huwag mong kalilimutan yan. Yan sa DCME. 15:30 ang radyo, TV. Yan. So, any more additional information, Kuya Romel, nakabukas pa linya natin. Meron pa tayong hanggang alas 7 ng gabi. Okay, meron tayong tinututukan. Siguro ay ibabalik natin yung hinaras na yung dalawa, yung mga hinaharas pa na talagang ayaw pabutuhin. Yung kasing kinuha ng pulis, napapawalan din yun ang nagiging tension ngayon dito sa dito sa San Carlos, yung talagang ayaw pabutuhin ay pinaikutan hanggang sa nagkakaroon ng away. Yung palang sapukan kanina, ganun din ang nangyari. Kaya nagkaroon ng sapukan dito sa barangay San Juan ng Cabiao. Kuya Romel, iklaro ko lang kasi yung salita natin sa Nueva Ecija, alam mo ba yung word na yun, Ate Nova? Sapukan, alam mo yun? Anong ibig sabihin? Hitting. Hitting each other. Ayun, nakuha ni Kuya ni Ate Nova. Parang heated argument hanggang sa na physical nagkaabot. Parang ganun yan, tama ba? Sapok. Sa mukha yan. Pag sinabi sapok, sa mukha yan. Hindi naman sa balikat yan, di ba? Yeah. Yes. Pumasok na eksena ng pulis. Teka mo na, anong kaguluhan yan? Di ba ganun? Ganun ang nangyari at inimbestigahan. Siyempre medyo nagkaroon ng ang ginagawa naman pulis pagkakasundo hanggang sa pinaghiwalay din yun ang nangyari. Si Barangay Captain na John Rivera naman ay sasabi niya kung nandun siya hindi niya papayagang gaganunin na lang yung mga taong botante, boboto lang sasabihin, makikipagsapukan na rin. Naku, gano'n ang mangyayari. Mabuti nga nandiyan yung kapulisan, yung presence ng PNP personnel, di ba? Yes, Charlie. Okay, so ano nga abangan namin? Kasi nasusundan namin yung istorya mo dyan Ito pa rin nga namumuo namimintong sapukan. Is it sapok? Naging sapukan. Okay. Sapukan ng magkapanig na naglalaban dito sa Cabiao. Pero tuloy ang eleksyon dyan, tuloy. Hindi naman na binbin, hindi na hold. Hindi naman na hold Charlie. Yun lang ang tension dito ay pilit pinipigil noong kabilang panig na makaboto at ang tinatarget dito, new voters and transfer. Ayun. So magpapablatter yung mga yan. Tama, pablatter sila. Pablatter para at least recorded. Yes, Charlie. Okay. Thank you so much, Kuya Romel Roque. Para sa Target on Air, Halalan 2025, special coverage. Ako, si Romel Roque, nag-uulat mula sa Cabiao, Nueva Ecija. Target on Air, Halalan 2025 Special Coverage. Reports at updates ng halalan ihahatid sa inyo ng Target on Air. Halalan 2025 Special Coverage ng Target on Air.